So ayan mga Tudes, good day sa inyong lahat. So Archie Motovlog here. So sa vlog natin for today's video, syempre pagkukumparahin natin yung Mio Gravis 125 versus Honda Click 125 version 4 no mga Tudes. Nung una talaga, aminin ko sa inyo mga Tudes na maka Honda Click ako mga Tudes no. Pero nung nasakyan ko yung Mio Gravis or Yamaha Mio Gravis 125 parang nag-iba yung ihip ng hangin no. So samahan nyo kung isa-isahin kung ano-ano yung mga advantages, specs at yung features na ino-offer ng both na motor na meron tayo for today's video no. So let's go. So syempre mga Tudes, the Honda Click 125 version 4 and the Yamaha Mio Gravis version 2 are the top tier choices in 125cc scooter segment, each catering different riding styles. While the Honda Click 125 focuses on liquid-cooled performance and sharp, aggressive styling, and the Yamaha Mio Gravis 125 prioritize utility and comfort with its massive storage and front-mounted fuel lid. Tingnan naman natin yung engine specification ng dalawang motor. So unahin muna natin ang Yamaha Mio Gravis 125. So 125cc air-cooled 4-stroke single overhead cam, 9.3 horsepower at 8,000 RPM, 9.5 Nm of torque at 5,500 RPM. So pagdating naman sa Honda Click, syempre 125cc pa rin, liquid cooled naman siya, 4-stroke single overhead cam, 11 horsepower at 8,500 RPM, 10.8 Nm of torque at 5,000 RPM. So dito sa engine specification, di hamak na mas lamang na lamang ang Honda Click. Pero sa isang banda, nakikita ko ang advantage ng pagiging air-cooled ng Yamaha Mio Gravis 125. So syempre napapag-usapan na din lamang natin ang makina. So syempre less parts, less maintenance, ika nga. So sa Honda Click kasi meron diyang radiator, merong mga thermostat, yung mga water pump, 'di ba, na pwedeng bumigay katagalan. Hindi katulad kapag ka sa Mio Gravis 125 air cooled. Talagang yung hangin lang talaga ang nagpapalamig sa kanya no. So even though mahina or medyo underpowered ang ating Mio Gravis 125, okay na din lang yan naman. Kasi hindi naman yan mismo magagamit sa street. Kumbaga yung power nila ay tamang-tama lang sa laki ng pagkamotor nilang dalawa. So sa akin hindi na masyadong big deal yan. Maliban na lang sa inyo kung gusto nyo ay pabilisan mga Tudes. So isa-isahin muna natin yung may o-offer na features ng dalawang 125cc na ito. So even though pareha sila ng segment 125cc scooter segment, syempre magkaiba sila ng may o-offer na tech or ng features para sa kanya-kanyang riders no. So syempre unahin muna natin ang Mio Gravis 125. So, syempre, ang pinagmamalaki niya ay ang kanyang front position fuel lid. O ang ibig sabihin, hindi ka na bababa kapag ka magpapagasolina ka. Pangalawa naman ay ang kanyang 25 liters storage box capacity. Nakasya isang full face or dalawang half face na helmet, no mga Tudes. Ganon, imagine niyo ganon kalaki ang storage box netong Mio Gravis 125. So pagdating naman mga Tudes sa Honda Click ay may o-offer naman niya ang kanyang pangmalakasan na preno, which is yung combi brake. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung combi brake ni Honda ay kapag ka nagpreno ka sa likod, magpepreno din yung harapan niya no mga Tudes. Napakaganda na technology noon ni Honda no. Hindi na kailangan ng mga ABS. Kumbaga connected yung preno mo sa likod saka sa unahan no. So isa pang may offer ng Honda or ng Honda Click 125 may dalawang variant siya. So merong disusi at meron ding keyless, which is yung special edition. Kapag standard edition naman, syempre yung disusi. So may pagpipilian ka no.
So isa pang may offer or isa pang edge ni Honda Click ay ang kanyang pagiging matipid. So ang kanyang fuel tank capacity ay 5.5 liters na nagre-range sa 53 kilometers per liter, no mga tudes. Pagdating naman kay Mio Gravis, 4.2 liters fuel tank capacity lang siya na nagre-range or nag-approx lang siya ng 45 liters or 45 kilometers per liter, no mga tudes. So ayan ano mga tudes, pagdating naman sa pormahan ng mga motor na ito, subjective naman yan. Meron na popormahan sa Gravis, meron na popormahan sa Honda Click. So depende na lang yan sa nating na tao, no mga tudes, no. Pero para sa akin, parehas naman silang maganda. At parehas naman halos sila ng nai-offer ng mga technology sa modern era na scooter 125cc segment, no. So isa-isahin natin kung ano ba yung edge ng bawat isa sa kani-kanilang mga brand, no. So pagdating naman sa specs or sa mga features na ino-offer ng bawat isang motor, so simulan muna natin kung alin yung parehas na meron sila. So una dyan, yung idling stop. So although sa Honda naman, sa Smart Edition lang meron, pero at least meron pa din. So padalawa naman, syempre, silent starter. Tapos patatlo naman ay ang kanyang preno. Parehas silang naka front disc drum naman sa rear. So equipped na din sila parehas ng digital panel, no, na napakalulupit, napakagaganda. So sa Yamaha, halos katulad lang din siya ng panel ng Honda Click. Kaya lang syempre gawa ni Yamaha yun, kaya iba-iba naman siya. Pero yung mismong itsurahan ay halos katulad lang din, no. Hindi ko naman pwede sabihin 100% na ginaya, pero halos katulad na katulad. Yung sukat saka hindi nagkakalayo, or yung mga aesthetics, no. So ano pa ba yung pinagkaiba ng dalawa na motor? So pagdating sa Honda, syempre all LED lights, yun naman talaga lagi ang ini-offer ni Honda, no. So pagdating naman sa mga gulong, syempre naka 14s ang kanyang size ng tires or ng kanyang mga mags. So equipped na din siya ng Showa suspension or premium na din mga tudes. Pagdating naman sa Mio Gravis, syempre yung headlight niya lang ang LED. Tapos pagdating naman sa rims ay 12s by 12s naman yung sukat, no. Tapos ito yung wala sa Honda, yung phone connectivity or yung Y-Connect ni Mio Gravis, no, na isa din sa pinakamagandang features pagdating sa motor sa modern era, no mga tudes. So masasabi ko dito, syempre pagdating sa Mio Gravis, naka 12 inch tires siya or nakapati tires siya. So kaya naman naging malalaki yung gulong tingnan ng Mio Gravis, syempre mas maliit yung bilog ng rims niya, na sa isang banda naman ay advantage pagdating sa riding comfort. And then at the same time, disadvantage kasi mas mahirap humanap ng sukat na ganyan kumpara sa by 14s. So sa suspension naman mga tudes, mas better ang nakakabit kay Honda. Syempre Showa suspension, kilalang kilala yan sa pagiging komportable pagdating sa kanyang rides. So both naman ay may kanya-kanyang disadvantages at advantages. So syempre pagdating sa 14s naman, ibig sabihin madali siyang hanapan ng gulong kasi napaka-common ng 14s na rims. At the same time naman, ang disadvantage ay medyo matagtag ang ride kapag by 14s kasi mas maliliit yung tires or yung goma na nakakabit, no mga tudes. So yun lang naman ang aking nakikitang disadvantages at advantages. So kayo na lang ang bahala kung ano yung mas maganda or yung mas napupusuan nyo, no mga tudes. Pagdating naman mga tudes sa parts availability, syempre mas lamang pa dito ang Honda Click. Kasi syempre hindi naman lingid sa kaalaman natin na napakatagal na sa market ng Honda Click. Even though ang Mio Gravis naman matagal na din, pero hindi siya masyadong or hindi siya ganun kasikat katulad ng Honda Click. Honda Click kasi napakarami ng parts, like yung aftermarket parts niya. Nandyan yung
yung Malaysian concept, street GP concept, yan, marami siyang mga accessories na pwedeng ilagay sa kanya. Kumpara naman kay Mio Gravis, syempre shared engine siya ng 125cc or ng MIUI 125, Mio Soul, Mio Gear. Pagdating sa parts availability ng engine ay napakarami ng pwedeng pagpilian, like yung mga bore kit, throttle body. Yun naman ang kanyang edge pagdating sa Honda Click. And then may mga nagsasabi sa comment na sabi lang naman sa comment, kasi ako naman hindi naman ako both meron ng mga motor na ito. So kumbaga na test ride lang natin, na i-vlog natin, and then na-analyze natin kung ano ba yung mas maganda. Kumbaga, or kung ano ba yung mga advantages ng bawat isang motor. Parehas naman silang maganda. Paulit-ulit ko sinasabi yung mga tudes. Pero pagdating sa parts, pagdating sa aesthetics or sa aftermarket parts, syempre may kanya-kanyang edge din yan. So sinasabi nila na pagdating sa Yamaha, mas mura ang pyesa kumpara sa Honda. Malalaman talaga natin yun kasi sa engine parts pala ang di hamak na mas mamahal or mas malaki talaga ang maintenance ng Honda kasi nga liquid cooled siya. So yun lang naman mga tudes. So ayan mga tudes, dahil nga nasakyan natin and pares natin na test drive ang Honda Click saka ang Mio Gravis, mahuhusgahan natin kung alin ba yung mas masarap sakyan sa dalawa. So ang hatol ko ay mas masarap sakyan ang Mio Gravis kasi napakalapad ng upuan and napakalambot. Pagdating naman sa Honda Click, ganun din naman. Kaya lang medyo may katigasan ang kanyang upuan kumpara sa Mio Gravis. No, mga tudes. Pagdating naman sa riding ergonomics, halos parehas lang naman sila. Dahil nga ang tangke ng Mio Gravis ay nasa ilalim ng gulay board, halos nakataas na din naman yung ergonomics ng inyong mga legs. Pagdating naman sa Honda Click, nakalagay naman sa gulay board ng Honda Click ang kanyang battery. So dahil doon, mataas din yung pagka-posisyon ng inyong mga legs. So both naman masasabi ko na matigas ang upuan ng Honda Click. Pero sa riding comfort halos parehas laang. And yun nga, sinabi ko nung una na mas masarap sakyan ang Mio Gravis. Kaya nga syempre, nung una talaga sinasabi ko, maganda talaga Honda Click dahil sa engine specs, dahil sa features, sa technology na nakakabit. Pero nung nasakyan ko ang Mio Gravis, nag-iba. Parang naging mas gusto ko na ang Mio Gravis kumpara sa Honda Click 125. So pagdating naman kasi sa tunog ng makina, mga tudes, kasi isama na din natin yon. Kasi pagdating sa comment ng mga tao, talagang maiintindihan mo din kung ano ba yung mga nami-miss out natin sa mga vlogs, no? So tama ang mga sinasabi ng mga nagko-comment sa ating mga videos na mas maganda ang tunog ng makina ng Yamaha kumpara sa Honda. Kasi ang Honda ay more on mechanical ang sound. Hindi kumpara sa mga Mio or sa mga Yamaha like mga NMAX, ganyan, mga MIUI or Mio Gear, Mio Gravis, na ang gaganda ng tunog, napaka-titining ng tunog, napaka-smooth ng tunog, mga tudes. Na ikukumpara sa mga PCX, ADB, Honda Click 160 na iba talaga ang tunog, na akala mo talaga in short, mas maingay ang makina ng Honda kumpara sa makina ng Mio or ng Yamaha, mga dudes. So isa din yon sa mga nagustuhan ko dito kasi ang ganda ng tunog ng Mio Gravis 125. So pagdating naman sa suspension, syempre halos parehas lang naman sila ng riding or ng pakiramdam. Kaya lang mas nasisiyahan ako sa suspension ng Mio Gravis. Kasi yung nasakyan natin na Honda Click, masyadong, kumbaga, naka-lowered na. And then masyadong matigas yung goma nung sinakyan natin na Honda Click. Pero dun sa pinakauna-unang video, sa first ride impression natin, masasabi ko na ayos-ayos din ang suspension sana ng Honda Click. Wag lang babago-baguhin or
iibahin yung ergonomics ng motor or yung geometry ng motor. Kasi once na ino-lowered mo yan, extend swing arm, mag-iiba na yung ano niyan eh, yung kumbaga yung overall na geometry ng motor na nagre-resulta sa pagkamatigas ng suspension. So sa kahit ano namang motor, mapakotse o motor, sadyang naapektuhan ang performance sa suspension kapag may binago ka or pinalowered mo, no, mga tudes. Yun ang maikse, or to make the story short, ganun talaga ang mangyayari, no, mga tudes. Dito sa Mio Gravis, nasiyahan ako kasi syempre pati tires, malaking tulong or malaking bagay ang pati tires pagdating sa riding comfort, no. Kaya nasabi kong mas maganda talaga ang Mio Gravis pagdating sa rides or sa long rides. Then sa Honda naman, syempre ang edge niya naman mas madali hanapan ng gulong kasi common nga ang by 14s. So both naman ay may pagkakaiba or may advantages at disadvantages. Nasa sa inyo pa rin ang desisyon, mga tudes, kung alin ang pipiliin nyo. So eto, opinion ko lang naman and talagang real life experience natin sa boat na motor, no. So yun lang naman ang ibig kong pakahulugan sa vlog na ito. So nasa sa inyo pa rin ang desisyon, nasa inyo pa rin kasi kayo ang bibili. So yun lang naman, ano, mga tudes. So which one wins? If you want the fastest, most fuel efficient ride, go for Honda Click. But if you want the ultimate grocery getter and daily comfort king, the Yamaha Mio Gravis is your best bet. So, what do you think, guys? So, what do you think, mga tudes? So, yun lang. Ride safe always. Peace.